Mga mama, nandito tayo kay Kuya Alex. Nang hiram ako ng ano, ng pambomba ng gulong. Yung temperature ng mga gulong ko ngayon kaya naka-sensor is 22 lang. It should be 35 mga kamamaw. Yan ang hiram ako kay Kuya Alex. Siguro hanggang 32 lang kasi pag medyo bumaba yung temperatura ng konti, babalik kasi uli agad yung hangin yan eh. So di ko na-expect na yung ano natin mga kamamaw, yung pressure ng gulong is 22 lang. Sobrang layo ng agwat from 35. Kaya pala di natatanggal yung ano, di natatanggal yung sensor na ano, kailangan bomba natin yung gulong. Kaya buti na lang nandiyan si Kuya Alex, nakahiram tayo mga ano. Yan mga kamamaw, dito na kami sa bahay. Pakita ko lang sa inyo mga kamamaw, start natin yung sasakyan. Yan, tatak sa inyo. Ayun, nakita mo yung yellow na to. Yan. Yan, wala na siya. So ano na lang to, seatbelt, ano na lang yan eh. Pero kanina may yellow na alarm doon. Tsaka lumalabas dito sa green na to na ano, tire pressure low. Naka yellow ano siya. So ngayon wala na. Okay na siya. Ayan, okay na siya ngayon. Kaya medyo kampante na tayo. As long as alam natin na walang problema dun sa sasakyan, hindi tayo masyadong magiging palaisip habang nagdadrive. Yung confident natin gagamitin yung sasakyan natin every time na aalis tayo. Ang lamig. Yan, good morning mga kamamaw. Yan, okay na yung gulong. Pag check natin is parehas ano, yung apat is nasa likod din, mga nasa 25 lang yung hangin, yung nasa harapan is 22 lang. It should be 35 mga kamamaw. Nagtatry tayo sa ibang gasolinahan. Hindi ko naman alam kung hindi pumapasok na hangin, wala namang maano, parang wala namang pagbabago. Kahit 5 minuto na nakasaksak yung air pump nila, parang hindi naman nagbabago yung itsura ng gulong. Yung kay Kuya Alex maganda kasi ano, may lumalabas na ano kung gaano kalaki na yung, kung gaano kadami yung hangin nandun na nakakalagay sa ano mo, sa gulong mo. Babaka pa ko. Salamat kay Alex, malaking tulong Kuya Alex yung ano, napahiram mo sa amin yung pambomba mo ng gulong. Ay naku, grabe ang lamig. Pinupulikat na naman yung paa ko sa ano, sa lamig. Ay, laking tulong na yung Kuya Alex talaga kasi pag may kailangan kalapit ka lang eh, hindi ka magdadalawang salita. Kaya Kuya Alex, salamat sa pagpapahiram mo ng ano. Kaya dapat talaga may mga sarili kang gamit na ganyan talaga. Pag ano, lalo pag winter time, dapat kompleto ka ng mga ganyang mga gamit para at least pagkakailanganin mo right out, magagamit ka. Medyo bumaba naman na yung temperatura ngayon, ano na lang siya, negative 19 na lang, not like nakaraang 3 days ago, nasa 35 pa. So ito na yung chance talaga na parang mas maganda, bombahan na rin ng maaga tong ano, yung gulong ng sasakyan kasi sa sobrang lamig. Grabe, talagang ngayon medyo tumagal pa ako ng konti kasi mga 15 minutes ako nagbomba nitong ano, minonitor ko tong yung pagbobomba ng gulong. Pero kung nasa negative 35, hindi ako tatagal ng 5 minuto. Doble-doble na yung suot natin mga kamamaw. Ano ka, kayo napalit kayo kay Kainags kanina, huwag nyo kakalimutan maglalagay kayo palagi ng moisturizer lalo sa mukha. Ay, shoutout Kainags, huwag nyo kakalimutan yan pag lumalabas kayo. Kasi yung sobrang lamig, lakas din makatry yun. Sabi ko, hindi Kainags yun. Saka ano naman talaga, makikita mo yung labi mo, makikita mo yung mukha mo pag tumingin ka sa salamin. Parang pag wala kang moisturizer, parang ano, pumuputok-putok yung ano. Para pumuputok-putok yung labi mo, tapos makita mo yung skin mo dry. Kaya dapat ang gamitin nating lotion sa balat, yung ano talaga, yung kapit mo. Iba-iba kasi brand din naman ang lotion eh, conforme sa balat ng tao. Kasi ako, mumurahin lang ang ano eh, ang tag dito, mumurahin lang ang lotion ko. Pero
nagtry nga kami pabomba na to gulong dahil 1 week na siyang naka-alarm. Ayoko naman deadma baka mamaya habang tumatagal pag hindi ko pinansin talaga baka lumambot na lumambot. Biruin mo 22 na lang. Makikita nyo yung nung gulong nyo kung ganong dapat kadami yung hangin nandito sa gilid ng pinto. May may instruction dito, may nakalagay dito kung ano yung normal talagang bomba ng gulong mo nandito sa may gilid ng pinto, sa may driver seat. Doon ko siya nakita na nakalagay 35. Pero ang ginawa ko, tig 32.5 lang tong harap, 32 yung nasa likod. Kasi pag uli yung temperatura, babalik yung hangin na yun. So ito paano bigyan natin ng space pagbalik ng ng hangin dun sa babalik yan, magte-35 ulit yan. Pero so far ngayon sa natin, sa gauge natin, pakita ko sa inyo, wala na nag-a-alarm. Sige mga mama, drive mo na ako, see you later. Mga kamamo, papasok na naman tayo ngayon. Shoutout pala kay Domingo Apollo, kay Sir Kobe Joe, kay Daisy Lindy Castro, tsaka kay Kainag Sir. Mga nag-comment yan nakaraan. Shoutout sa inyo. Si Kuya Domingo yan, bago subscriber natin yun, tsaka si Sir Kobe Joe. Maraming salamat po at welcome sa ating YouTube channel. Papasok na tayo ngayon. At tingnan nga mau kung gaano ka snow. Nakasum ka lang. I-zoom natin na mas maganda-ganda yan mga kamamaw. Zoom natin yan na medyo maganda-ganda. Papasa na tayo. Ayan, maraming salamat sa mga bagong subscriber. Nakita nyo naman mga kamamaw kanina yung ng ating prinsesa, si Baby Era. Si Baby Era madalas inaano ko sa video, pinapakita ko sa inyo dahil madalang ko lang siya ipakita dati. Ngayon siya na muna. Siya kasi yung pabebe ngayon sa bahay. Papakit palagi sa akin. Malambing yung yan yung first baby natin. Malambing yan. Kaya may mga moments siya na lumalabas na para nagpapakit na gano'n. Mapakita ko sa inyo kung gaano kalambing ang ating mga American movies. Medyo ngayon yung temperatura ngayon mga kamamaw is maganda. Nasa siya ngayon, negative 11 na lang. At the same time, okay na rin yung mga gulong natin, napumpahan natin. Kaya maraming salamat ulit kay Kuya Alex. Yung mga sa may gasolinahan talaga, hindi siya gumagana talaga. Level ko nakitang parang umaangat yung gulong natin, yung tumataas. Kaya to the rescue yan. Nakisuyo tayo Kuya Alex. And tsaka shoutout pala dun sa mga tropa natin sa Berry Barn. Ayan. Medyo di ko nakakabisado mga pangalan yung mga tropa. Mga mga bagong dating kasi sa Pilipinas yan. Nakasama natin nakaraan sa Christmas party kay paring Arnold. Ilan silang Pilipino nandyan. Marami din sila So namit natin sila. So medyo nagkakwentuhan ng konti. And hopefully sana makapag-apply na kayo ng permanent residency. Isa na si dyan, si Kobe Joe. Si Kobe Joe, isa na dyan yan. Pasensya na mga kamama, nakalimutan ko yung pangalan niya. Ako talaga pagdating sa pangalan is makakalimutin. Kaya ginagawa ko bago ko minsan magsimula ng video dito, binabasa ko lang sinasa ulo ko bago kasi minsan nakakalimutan ko. Grabe, napakaganda ng sikat ng araw mga kamamaw. Patayong best friend doon na polis. Kaya hindi naman tayo sisitahin yan. Pwede mo natin sabihin ng camera natin ay nakaharap naman. At the same time, wala tayong
camera dito sa sasakyan natin. Ito yung ginagamit natin camera. Sana puro ganito na lang, parang like around negative 1. Biglang tumaas, negative 18 na naman. Kanina 11 lang. Pero okay na ganyan, 18. Walang problema yung mga engine. Huwag lang magte-30 plus. Kasi yung pag nag-30 plus kasi o kaya 18, pag kasi may kasamang hangin kasi minsan yan nadadagdagan pa yun. Hindi siya totally negative 18 or negative 30. Nadadagdagan pa yun, parang nagkakaroon ng plus 15 pa yan. Ganong kalamig. Pero ngayon kampante tayo dahil walang naka-signal sa dashboard natin. Siyempre, itong sasakay natin to is pinaplano ko rin mga kamamaw na papadetail ko bago mga anak si Mrs. Dahil alam nyo na ang mga kamamaw pulis natin dito ay lagi nakasakay or nalilinis naman siya, medyo hindi siya talaga dinidetail. So siyempre may mga bala-bala yun dyan sa likod. Pag pinadetail natin is like around $150 siguro. Pero buong ano na yun mga kamamaw, buong kotse na yun. Kung gusto mo pati yung mismo makina, linisin nila, walang problema. Palinis natin yan para at least paglabas ng anak natin pogi is malinis itong sasakyan. Nandun yung dalawa kanina nung umalis ako, hindi yung kasi na mami nila, pinapanood yung mami nila tutupi ng medyas na napakasipag na kasama ko ngayon. Antok na yan, pero gusto pa niyang tapusin yung nagluto pa nga ng nilaga, pinagluto pa mga nilaga. Gusto niya na may sabaw at para daw may mahigop akong sabaw yan. Pag nagluto yan, hindi magluluto yan mga kamamakalito ko lang gusto niya kung gano'n kalambing ang ating may bahay. Pag nagluto yan mga kamamaw, madalang lang magluto yan na based sa gusto niya, yung gusto niya. Lagi ang tinatanong niya kung ano ang gusto ko mga kamamaw, yan ang masarap dyan. Ano na yan, after 1 week sasabi na yung mga bandang like around Sunday, every parang end of the week sasabi na yan. Tatanong na ako niya ano ba gusto ko, ililista na niya lahat dyan. Kaya ako ano gusto natin wala sa loob ng sa linggo. Ako naman kasi mga kamamaw, hindi tayo mapili sa sa ulam, hindi tayo mapili sa sa pagkain. Ako naman kahit ano naman sa akin, isa nagkakataon na katulad yan, malamig ngayon at isa nasisipon tayo, nagre-request tayo ng sabaw. Grabe busy ngayon ang kalsada. Ano? Sa camera hindi halatang tingnan, parang alalayan ng agwat. Kaya dito sa driving ko, kailangan natin lumipat sa kabila. Dito sa camera kasi naka-zoom out kaya hindi masyadong kita yung mga sakay. Pero kung dito sa sa harapan ng salamin ko mismo, busy siya. Parang rush ka lang natin. Yan pa dun sa dinadaanan natin yan sa may highway dito. Pwede rin dito sa kabila kasi dito more on kasi dito sa may school din kaya yung traffic mas mabigat. Dito kasi tayo dumadaan sa mismong highway kaya mas mabilis. Although mas mabilis ang oras doon, kaso nga lang kung kakainin ng mabagal na paggalaw ng sasakyan, mas mabilis pa dito. Tsaka hindi masyadong stress dito kasi highway dito. Sa gabi doon ako dumadaan kasi for sure walang sasakyan. Gusto may tulay. Sige mga kamama, mag-drive muna tayo. See you later. Mga kamama, flex ko lang yung sasakyan ni Idol. Ganda Shoutout kay JR Gorospe, ang may-ari ng truck na to. Pogi mga kamamaw Parang yung may-ari lang, poging-pogi. One day later.
ginawa akong unan mga kamamo. Ganyan yan araw-araw. Kaya sasaktan ka ng katawan talaga. Yung isa nandun nag-aanap kukulit-kulit pa.